na rason kung bakit nananatili pa rin tayong baon hanggang ngayon, o baka hindi lang natin nagagampanan ang ating mga obligasyon kaya hindi natin magawang makaahon. Puro po nasa galaw ng gobyerno, naghihintay ng kanilang mga maling desisyon. Galaw ng galaw ang mga mata. Akala mong matatalino, wala namang matinong aksyon. Maghahanap ng butas, magpo-post sa social media, maghahakot ng samut-saring reaksyon. Tapos kapag ang mga namamahala ay may nagawang tama, sasabihin, dapat lang kasi sila ang nasa posisyon. Milyon-milyon ang mga komento at opinyon. Ngunit iilan lamang ang may mabuting intensyon. Kung gayon, madadamitan kaya natin ng bago ang ating pinakamamahal na nasyon? Gusto ko lang ipaalala, baka sakaling inyong nakalilimutan, na tapos na ang halalan. Hindi na lamang nila bitbit ang kanilang mga pangalan. Ang pinag-uusapan dito ay ang ating lupang sinilangan. Wala nang kulay na ipinaglalaban. Ang kanilang mga tunay na kulay ay dito na malalaman. Huwag nating pairalin ang pagkamuhi upang hindi tayo pulutin sa putikan. Hindi naman ninyo kailangang ipanalangin ang kanilang kapalpakan para lang mapatunayan kayo dapat ay aming pinakinggan. Nakakatawa lang na gustong-gusto nating magkaroon ng kaunlaran, subalit halos lahat naman yata ng naluluklok sa upuan ng pamahalaan ay hindi natin magawang suportahan. Kaysa magtalo-talo, bakit hindi na lamang tayo magsalo-salo? Ang mga ideya ay hayaang maghalo-halo, magbanggit na mga kapaki-pakinabang na kuro-kuro. Mas mainam pa ito kaysa sa turo-turo, wala ng pero-pero. Ang ating mga pulo ay nahahati man sa libo-libo. Mayroong serbisyo na tutulong sa mga naghihingalo. At dahil yan mismo sa pamumuno ng ating nag-iisang Pangulo. Sabi niya sa kanyang interview, magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklo naman tayo ng isang pangarap at isang diwa, isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Pero teka, subukan nating baliktarin. Bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Mas kaaya-aya yata kapag ganito ito nakaayos. Dahil ang definisyon ng bagong Pilipinas ay hindi lamang maaaninag sa mga lansangang malinis, tahimik, payapa at maayos, kung hindi ito rin ay makikita sa atin sa paraan ng pakikisalamuha, pagsuporta, pakikitungo at sa ating mga kilos. Tayo ay nasa iisang bansa, kaya iisa lang din ang suot nating sapatos. Sama-sama tayong maglakad at iwasan natin ang pambabatikos. Hindi uto-uto ang pagsunod sa mga utos. Ibig sabihin lamang nito na tayo ay nakauunawa ng lubos. Tayo na ay magkilamos ng maging malinaw na iisa lang naman ang ating ipinaglalaban. At iyan ay ang kahirapan ay matapos. Kaya talikuran na natin ang mga paniniwalang baluktot. Gayun din ang mga gawaing hindi maganda ang dulot. Sapagkat kahit masolusyonan pa lahat ng suliranin sa bansa, kagaya ng mga nabanggit ko sa umpisa, at mabigyan ito ng panibagong suot, kung hindi maganda ang pagkakatahi, ay mananatili itong masalimuot. Kung tayo ay sama-samang gagalaw, ang kaunlaran ay tiyak na lilitaw. Pagkakaisa ang kailangan upang ang pag-asa ay sumagi na sa balintataw. Magtungo sa tamang direksyon nang hindi tayo maligaw. Ito na ang tamang panahon para tayo naman ang mangibabaw. Ipamalas natin ang ating determinasyon araw-araw. Kung mainit ang ating koneksyon, ang kahirapan ay malulusaw. Gawin nating inspirasyon ang kasalukuyan nating sitwasyon. Bumuo tayo ng matibay na relasyon upang ang kaginhawaan ay atin ng abot kamay at hindi na lamang abot tanaw. Mga kapwa ko Pilipino, lahat tayo ay mayroong kwenta at silbi. Kaya ang magulong-gulong ng nakaraan at kapalaran ay kailangan ng isang tabi. Simple lang naman ang aking pinupunto sa hinabahaba ng aking mga sinabi, na bago natin matawag na bago ang Pilipinas, ay kailangan muna natin baguhin ang ating mga sarili. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang mga bagong Pilipino! Maraming salamat po! Palakpakan Henry Sibayan! Well done! Napakalalim ng kanyang mensahe, Meiji. Tama ka dyan. Sa isang bagong Pilipinas, hindi po natin kinakalimutan ang suliranin ng ating bansa. Bagkus, ito po'y isang panawagan, isang paghihikayat, isang call to action sa lahat, na lahat po tayo ay kabilang sa pagpapaganda
watch this video. Ang bagong Pilipino ay nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa ani ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Pasigaling, pagkakatiwalaan. Ito ay malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapaligiran. Madiskartehan na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay mas wais sa pera. Ang bagong Pilipino ay isa sa pagkakaroon ng maayos sa tahanan. Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa kapayapaan. Hindi na humutya kahit anumang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan. Ang bago na Pilipino anda mo serbisyo sa katawan para sa katungod o hustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay